Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay ni-request po sa atin ng isang kaibigan natin na kung paano ba natin malalaman at makikita yung mga senyales kung sa kasalukuyan ngayon ay namumblema rin at medyo miserable din po ang kalagayan po ng ex natin. Meron lang konting pag-aalinlangan at pagkalito. Halos lahat ng breakup ay napakasakit at napakasaklap. Imagine, kasama mo lang, nag-e-enjoy kayo, having fun, parehas po kayong nangangarap, nag-uusap, nagtatawagan, hinahanap mo siya at hinahanap ka niya. Supporting each other. Meron pa nga kayong mga moments na parang against all odds pa nga kayo. Then sa ngayon ay napakalaki ng pagbabago. Ibang-iba na. Kumbaga yung opposite. Kabaliktaran na. Ikaw na nga po ngayon yung pinakaayaw niyang makita, pinakaayaw niyang makausap, at pinakaayaw po niyang makachat. Kung naghahanap ka ng kasagutan, kapatid, medyo nalilito ka, kaya pinasyalan mo ko ngayon dahil nakakakita ka po ng mga actions na hindi mo maipaliwanag. Kumbaga, litong-lito at gulong-gulo ka sa mga actions at mixed signals niya. Nasa panahon na parang helpless ka at talagang hindi mo makaya. Mga kapapong, ikaw ang gustong-gusto kong makakwentuhan ngayong araw na to, ang breakup ay considered the very situational at evident na pangyayari po sa buhay ng isang tao. At sa likod ng depression, lungkot, yung longing, namimiss mo siya na nararamdaman po ng bawat isa, baka naman nalilito lang ang ating ex, nagkakaroon lang po siya ng kaguluhan at hindi lang po niya maintindihan ang nangyayari. At ang tanging paraan para malaman po natin yan at ma-analyze po natin mga utol ay walang iba kundi basahin natin ang kanyang mga galaw. Ngayon po mga kapapong ay i-decode natin ang ilang mga bagay actions na nakikita natin sa kanya sa ngayon. At if ever na maging sensible at magkaroon po tayo ng knowledge tungkol po dito, na sigurado naman po na you'll have a better chance at higher chances po na maibalik po ang ex natin. Reminder, ang videong ito will identify our ex unfamiliar and unusual behavior sa ngayon. Possible to prove na he or she is seriously affected sa naging breakup po natin. Baka nga po, mahal pa rin po tayo. At kung malinaw na po yan mga kapapong, let's proceed to number 1. Una, sa mga dapat natin tignan at makita para malaman po natin na medyo miserable po ang ex natin ngayon, ay medyo pinagseselos ka. Straight at diretso po nating nasa-sense, nakikita yung mga positive at nangyayari po sa buhay niya. Parang sinasadya, di po ba? Kung napapadalas at direct na napapansin mo to kapatid, ay obvious na emotionally affected at some point ang ex po natin. Uploading and putting images sa mga constructive na nagaganap po sa kanya ngayon ay isang signal na siya po ay affected at emotionally connected pa rin po sa atin. Kung clearly lantaran sa mga mata mo yung mga potential dates at chatmates po niya, mag-isip-isip tayo kapatid dahil minsan makikita pa nga natin na nakapost yan, kumbaga binabanggit yung manliligaw niya. Obvious na openly parang hindi dating kayo yung nakaka-receive na mga updates coming from him or her. Parang normal na kaibigan ka lang na parang ipinapaalam sa'yo, binabato sa'yo, tagos sa puso mo kapatid. Number 2, ito po madalas na madalas at karaniwang sakit po ng mga ex natin na parang nahihirapan po silang iwasan is parang hindi ka maka-move on. What I mean is not on your part. Gustong-gusto mo na nga po mag-move on. Kaya lang he or she doesn't allow it to happen. Parang hindi talaga pinapakawalan kapatid. Parang nilalagay kanya lagi sa satellite. Ang iba pa nga po ay pinapakiusapan na nga po natin. Sinasabihan na natin ang mga linyada na gusto kong makarecover, gusto kong magbago. Siguro it's better na layuan mo muna ako, wag muna tayo mag-usap, wag muna tayo magparamdaman para din po mapabuti at mag-heal tayong dalawa. Sinasabihan mo na nga po na you'll need and would like to have some time to heal at makarecover po sa sakit. Most especially pa nga po kung ikaw po ay gumagamit ng mga proseso tulad po ng no contact or radio silence na ginagawa mo nga po pero ramdam mo yung bigat at pahirap dahil patuloy po siyang nagpaparamdam. Sinasabi ko nga po na still he or she tries to stay in touch po sa iyo. Di ba yung term ko nga po doon is parang ayaw ka po niyang nawawala po sa radar. Continuous update ang parang kailangan niya pero ayaw ka naman po niyang balikan. Kaya kung nasa panahon ka ngayon seeking clarity sa mga bagay na to at nasa konsepto ka ng self-care pero ayaw kanyang lubayan, pero ayaw ka nga pong balikan, most probably ay may feelings pa rin po ang ex mo sa'yo. At katulad natin ay maaaring nahihirapan at nilalabanan po niya ito.
Pangatlo na po sa mga senyales na masasabi natin na miserable at medyo bothered ang ex po natin ngayon ay nakakaramdam ka ng strong at solid emotions mula po sa kanya. Example dyan yung galit. Example dyan yung maangas. Example dyan yung parang sobra talaga yung emosyon na pinapakita niya sa inyo. Since childhood mga kapapong ay naririnig na po natin yung mga katagang pagmahal ay galit yan. Which proves naman kasi dahil sabi ko nga kung ang ex mo ay all smile, napapalayo po sa inyo, kumbaga parang nakangiti at parang walang pakialam kapatid, napapalayo at ayaw kang balikan, matakot ka. Dahil ang taong wala nang nararamdaman ay hindi solid at strong ang pakikitungo at mga magiging reactions niya if ever po na meron kayong mga small commotions, mga konting problema or pag-uusap, makikita nyo po yan kapatid. Literal po mga kapatid na makikita po natin yung mga traits na to. Isang trait nga po dyan ay ipapakita niya sa iyo na kahit anong gawin mo sa buhay, anong plano mo, mga hakbang mo, or mga kung ano man yung itatayo mo kapatid, ay ipaparamdam niya sa iyo na whatever. Magiging kalmado yan at di mo mararamdaman na emotionally affected po yan sa atin. Makikita po natin ang maliwanag. It will signals dahil tayo po yung ex natin na he or she might not care anymore. Pero kung may bigat at dating ang mga nagiging pakikitungo niya sa'yo, especially yung sinasabi ko nga pong medyo galit, dahil siya po ay may feelings pa po sa atin. Also, kung nakakaramdam ka po na yung ex natin ay parang confusing, kumbaga parang merong blend signals, mixed signals mga utol, iba-iba, hot and cold ang ipinapakita sa'yo, sala sa init, sala sa lamig, it's a sign of distress na may nararamdaman pa ang ex mo sa'yo. Before I end mga kapapong, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo kasi ayaw ko po kayong mapahamak, ayaw ko po kayong malito at maguluhan sa inyong gagawin. Na kung nakikita mo sa ngayon ang mga signs na ito mula sa ex mo, ay di nangangahulugan na dapat mo na po siyang tawagan, tumalon po tayo doon, bumiyahe kagad tayo, i-chat po natin kagad, diretsuhin po natin ang ating mga ex. Hindi po ito ang layunin ng videong ito kapatid. Kasi I would like to friendly remind you utol na ang ex po natin sa ngayon ay confused, nalilito. Kaya nga po tayo nakakakita ng ganitong mga senyales. Dapat po nating alamin on what certain level ang feelings niya sa'yo. Siyempre hindi tayo sigurado dyan, iba-iba po tayo. Sabi ko nga po sa inyo mga utol, tayo po ay situational. And kung gagawa ka kaagad kasi po ng immediate steps without proper evaluation, ay baka makasira po ito sa gusto niyang makita at hinahanap po niya sa inyo. Especially mga utol kung siya po ang nagpaparamdam. Meaning to say, nakikita po niya kayo na very strong kayo. So hindi po natin pwedeng baguhin yon for a while. Kasi totoo naman, na sa mga klase ng breakup mga kapatid, iba-iba po yan. Isa sa pinakamahirap is when your ex is duping around. Kumbaga, laging nandyan pa rin sa paligid mo kapatid. Yan po ang napakahirap. Mahirap na mag-move on. Napakahirap ang i-analyze. Hindi natin alam kung ano po ang gusto. Learn to balance your ex emotion. Yung nararamdaman niya, hindi porkit alam natin na ganyan, isusugod tayo, magpapadala tayo sa ating bugso. Dahil sa atin, dapat nating ilagay yung situation kung saan parang alam natin na kaya nating i-control. Now na alam mo na ang maaaring pakiramdam ng ex mo, kumbaga may idea ka na ng konti, maybe we can both start to rebuild your confidence kapatid and prioritizing self-love pa rin. Hindi po natin pwedeng pabayaan at iwanan yung konsepto ng self-care. Dahil sabi ko naman po, ito pa rin dapat ang number one priority po natin. Ito pa rin po talaga ang dapat unahin at ang pagbabalik po ng ex natin ay dapat bonus na lang. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo, narating po natin yung kaibigan po natin, mga kaibigan po natin na gusto po nating alalayan dyan, i-guide, tulungan. Siyempre po alam ko na napakahirap ng nararanasan natin ngayon. So sa pamamagitan po ng mga signals na to ay pwede nating maintindihan kung ano po talaga ang nagaganap ngayon. Alam ko kasi pagka emotionally wounded ka, syempre parang nalilito ka rin. At some point, hindi natin alam kung anong dapat. Dito po maintindihan na po natin kung paano po natin i-approach ang sitwasyon or ang ex po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.